Kamusta po kayo, mga kababayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Ang inyong lingkod po, si Kamanong po ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-samang magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong naka-upload po sa social media na pahayag po ni Senate President Gatchalian tungkol po sa impeachment ng Vice President. At sinasabi raw po dito na posible daw pong humaba ang kanilang gagawin paglilitis o trial sa bise. Basahin po natin ang kumakalat po sa social media. Napahayag daw ni Senate President Gatchalian. Ito po mga kababayan. Yan po ang balita ngayon at pinag-uusapan po. Gatchalian, iginiit na posibleng umabot hanggang next year ang impeachment, mga kababayan, ang impeachment trial laban kay BP Sara. Ano raw po ang dahilan? Sa tansya namin, mga 7 to 8 months ang impeachment trial kung mag-uumpisa tayo ng July. Baka next February na tayo matapos. Ayon po kay Senate President Sherwin Gatchalian. Mga kababayan, Gatchalian iginiit na posibleng umabot hanggang next year ang impeachment trial laban kay BP Sara. Mga kababayan, 7 to 8 months. Napakatagal. Grabe, no? Napakatagal. Talaga pong grabe kung hindi man nila ma-impeach ang Vice President, sirang-sira na ito. Sirang-sira at sisirain na nila ang kredibilidad ng Vice President. At sino po ang maikinabang sa pagsira nila sa Vice President? Sila rin po. Wala pong iniwan niya kay Binay. Kay dating Vice President Binay. Bibinayin muna nila. Dahil alam naman po nila sa mga sarili nila na wala pong impeachable ang Vice President. At wala po itong mga ninakaw na ibinibintang nila. Kaya nga hirap na hirap silang humanap at gumawa ng script na ebidensya di umano. Hindi po ba? At sino po ang maikinabang, mga kababayan, pagka po napabagsak nila ang Vice President at kailangan nilang kumuha ng 16 na boto na senador dahil pipilitin nilang ma-impeach dahil sa pakinabang nitong mga ulupong, mga maleta gangs, mga buhaya na markado na sa taong bayan. Sino ang maikinabang? Ito po, mga kababayan. Ito po ay malaki po ang chance na makinabang. Lalong-lalo po ang Senate President ngayon. Bakit ko po nasabi? Yan po ang hindi na po pwedeng bumalik sa Senado dahil natapos na po nila ang 2 sunod na termino. 12 years. 12 years in Senate. Kasama po dyan si Risa Hontiveros, mga kababayan. Sino pa? Si Mig Subiri, si Senate President Sherwin Gatchalian, at siyempre po si Villanueva, Joel Villanueva, ang 4 na senador na hindi na maaaring tumakbo muli sa Senado sa 2028. Kasi ayon po sa 1987 Constitution po natin, 2 termino lang na magkasunod ang bawat isang senador. 6 years, another 6 years, 12 years. Kailangan po nilang magpahinga. Kung hindi man po magpahinga, kailangan po nilang tumakbo sa ibang posisyon. Kung hindi po Vice President, Pangulo ng Pilipinas, o kaya ay sa House of Representatives lamang sila pwedeng tumakbo. O kaya sa LGUs, Governor, Mayor. Hindi po ba? Sino po makikinabang pag na-impeach nila ng pilit ang Vice President? Hindi po ba pwedeng maging instant Vice President
si Gatchalian? Instant? At kung mapabagsak naman po nila ang Vice President at pinipilit po nila ito, hindi po ba sino makikinabang kung tatakbong presidente ang mga taong ito? Katulad ni Hontiveros, Gatchalian, Zubiri, hindi po ba? Villanueva, at meron pong umuugong na konkon para pahabain ang mga term extension nila. Hindi po ba? Hindi sila mawala sa pagiging senador. Hindi po ba yan ang umuugong na plano nila na pumutok lang, na bulgar lang? Hindi po ba? At gaano naman po kalinis si Sherwin Gatchalian, mga kababayan? Wala po bang bahid, anomalya si Gatchalian? Mga kababayan, mukhang meron po yatang bahid. At baka pag hindi nila napabagsak ang Vice President at ipinagkaloob ng may kapal na maging Pangulo ito, baka lahat po ng issue nila about sa korupsyon ay makalkal kahit natutulog na. Ito po ay 2009 pa. Pero gaano kalaki po ang dapat pong habulin na pera? Pakinggan po natin ang balita, mga kababayan. Ang itinatago po ni Gatchalian na meron po siyang kaso dapat sa Sandigan Bayan. Sa ombudsman. Sa ombudsman muna. Ito po mga kababayan. Tingnan po natin ang history ni Gatchalian. How much do you need per month to be Nakakasuhan ng ombudsman si Senator-elect Win Gatchalian at 20 iba pa kaugnay sa pinasok nilang 780 million pesos na bank deal noong 2009. 3 bilang ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, 3 malversation at paglabag sa General Banking Law ang kinakaharap ng mga akusado. Nakakasuhan ng ombudsman si Senator-elect Win Gatchalian at 20 iba pa kaugnay sa pinasok nilang 780 million pesos na bank deal noong 2009. 3 bilang ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, 3 malversation at paglabag sa General Banking Law ang kinakaharap ng mga akusado. Pinakakasuhan ng ombudsman si Senator... Pinapakasuhan ng ombudsman 700 plus million yung kanila pong deal sa bangko, mga kababayan. Kaso po sa ombudsman, hindi po ba paglabag? Ang tanong, ano po nangyari dyan sa pinakakasuhan sa ombudsman? Si Senator Win Gatchalian, na basura na po ba yan? Napakalaking pera po niyan. 700 plus million. Mga kababayan, yang kaya'y natulog na? Naipako na po kaya yan? Nailagay na po kaya yung kaso na yan sa baol? Sa vault? Ibinasura na kaya yung kaso na yan? Yung 700 plus million na anomalya ni Gatchalian at ng kanyang mga kasamahan? Pinakakasuhan po siya. Hindi po ba sa ombudsman? Sino po ba ombudsman ngayon? Makakasuhan kaya si Senator at Senate President Gatchalian? Mga kababayan, nagtatanong lang po si Kamanong. Kasi wala pong lihim. Wala pong baho na hindi sisingaw. Hindi pa Senate President Gatchalian? Nagtatanong lang po tayo. Kaya nga po, gigil na gigil po sila na pabagsakin ng Vice President dahil napakarami pong pumutok na anomalya nila. Katulad po nito. Makakalkal po ito. No, ito pong ginawa ni Senate President Gatchalian. 2009 pa itong issue na ito na 700 plus million na akusasyon sa kanya na pinasasampa na sa ombudsman. Hindi po ba? Pagnanakaw, pagwawalang iya sa pera ng bayan.
Ano pa? Yung hindi na sila makakabalik muli sa pagiging senador. Di po ba? Mawawala sila sa kapangyarihan. Maliban lang kung tumakbo silang vice president, tumakbo silang presidente, o sa House of Representatives, sa LGUs, mawawalan sila ng kapangyarihan sa Senado. Hindi po ba? Conflict of interest lahat. Kaya nga po kailangan nilang patagalin ng patagalin, siraan ng siraan, at kailangan nila makakuha ng 16 na boto sa mga senador para tuluyan na nilang ma-demolish si BP Sara, para lahat ng pakinabang ay sa kanila. At uulitin natin na po pwede siyang maging Vice President instant. At lahat ng kasalanan nila, lahat ay hindi na mapapanagot. Matatabunan na at mawawala na parang bula ang mga akusasyong kaso na nabunyag sa kanilang administrasyon. Hindi po ba? Trilyon ang nawawalang pera sa atin, sa ating buwis at mga inutang nila. Trilyon, mahigit 1 trilyon ang hinahabol ng mga Pilipino. Daan-daang bilyon ang kumalat at nailagay sa maleta na ayaw po nilang imbestigahan at pinatigil na rin ng Senate President ang investigasyon ng flood control scandal. Hindi po ba? Conflict of interest. Grabe, no? Yan po, mga kababayan, si Senate President Sherwin Gatchalian. Ang plano nila sa Vice President na posible nilang pahabain ng napakatagal ang impeachment nito para lahat po ay magawa nila ang mga plano nila. At ang kawawa, tayo pong mga taxpayer ang kawawa. Bakit po? Mauubos at gugugulan po nila na isang damukal na pera yan. Napakatagal po ng gagawin nilang impeachment. Pera po ng taong bayan ang gagastusin po dyan. At isa pa, pera pa rin ng taong bayan ang ipanunuhol nila riyan sa mga senador di umano na boboto para ma-impeach ng Vice President. Hindi kaya? At hindi kaya kasama sa plano ang napakalaking budget proposal nila sa susunod na taon? 7.2 trillion. Napakalaki. Kasama kaya dyan ang plano sa Vice President? Budget? Pati ang budget sa international? ICC? Hindi kaya? Mga kababayan, kaya nakakalungkot po. Ganyan po ang umiral na sistema ng politika at paglilingkod po ng mga may sakit na mga politiko na kleptomaniacs pagdating sa pera at kapangyarihan. Mga greedy, sakim, mga kababayan. At tayo po yung maasa sa awa tulong ng Panginoon na mawawakasan po at matutuldukan po ang kasamaan ng mga politiko na ito sa ating bansa. Sana po ipagkaloob ang isang agila at siya po'y maingatan at hindi po magtagumpay ang mga hayop na yan. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganun din po sa ating mga subscribers, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo at shoutout po sa inyo lahat. Excuse me po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, kay Annie Jo, kay Jim Aris, kay Jem Aris from United Arab Emirates, tama po, kay Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley, kay Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, kay Ma'am LB at Sir Manny from North Miami, Florida, USA, at kay Mika Legaspi, Frank Zamora from California, USA,
at kay Romulo de Binagracia from Bacolod City. Maraming salamat po sa inyong lahat at shoutout po sa inyong lahat at God bless po sa inyong lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa. At stay lang po tayo mga kabayan. Muli po, ingat-ingat po kayo. Bye-bye.